Sa inyo ba mga mare, mataas ang presyo nga ng gulay? Ngayong araw pala ay mamamalengke nga sila mga mare ulit dito sa binibilihan natin na mas mura. At eto nga't pumunta nga sila dito mga mare, ilang araw na rin talagang umuulan, pambihira na nga lang makita yung araw. Dito kasi pabugso-bugso nga mga mare ang ulan, minsan na araw, minsan uulan, hindi mo nga maintindihan. Si Kuya Mark sumama nga dito at eto nga si Ate Jen, siguro gusto nga rin mamasyal dahil nakakainip naman nga kasi dito sa atin. Eto nga si Kuya Richard nga mga mare, aalis nga siya kaya ayan naglalaba nga siya ng damit niya nga dito. Hala, eto nga si Jobert na kapatid nga ni Alvin ay aalis nga din dahil uwi muna nga daw sa Bicol. Kaya yan, abalang-abala nga sila dyan mga mare. May tubig na naman nga dito banda nga sa harapan nga natin kasi ito nga yung hindi nga natambakan. Ito naman nga sa kabila ay okay na okay pa naman dahil medyo mas mataas pa nga yun dahil ayun yung natambakan nga natin nung nakaraan. Marami nga sa inyo nagsasuggest na tambakan na nga daw to mga mare. Naku mga mare, napakamahal magpatambak nga ngayon. Dati ay kayang-kaya pa natin pero ngayon mga mare sa dami nating gastos ay hindi na nga kakayanin dahil nga isa nga lang atang truck 2.5. Tuto, mga ganun. Nakalimutan ko na rin kasi mga mare at itong baboy natin tinanyan mo sa Alvin, tuwang-tuwa na parang bata. Nga patuloy pa rin ang pag-ulan kaya marami na naman nga tayo makukuha nga ditong isda. Kaya naman nga ayan man daw na nga rin dito si Alvin. Si Alvin nga ang maiiwan nga sa atin saka nga si Jeffrey dahil ayaw nga magsipag-uwi. Dahil nga si Jeffrey ayaw nga umuwi sa kanila dahil tatambay lang naman nga daw dun. Kaya silang dalawa ang maiiwan sa atin. At eto napakarami na naman nga nila mga maring nahuli. Naman nga sa pangalawa medyo konti-konti nga lang, mga ilang peraso nga lang ito. Ito naman nga si Alvin, meron pa nga ditong nakalagay sa likod niya. At eto nga si Jobert kasama pala din ngayong araw. Mga ilang araw na nga lang nyo makikita nga itong si Jobert. Kaya konti na naman nga tayo dito mga mare. Yung mga nagtatanong din pala kung bakit daw hindi nga masyadong binibenta ang itong flower horn. Bibenta naman nga siya kaya lang hindi ganun kabilis kapag Tagalog. Minsan kasi kapag nga nagbibigay kami ng isda na flower horn, minsan bigay na yun ayaw pa nila mga mare. Kaya kami pinipirito na nga lang namin kasi masarap naman nga siya kapag ipipirito mo tas isasawsaw mo sa suka. Kaya naman kalamansi na may toyo. Pero kasi kapag ibang luto mga mare yung may sabaw, hindi kasi siya malasa tulad ng Tagalog. Sa inyo ba mga mare, flower horn din ba tawag dun sa isda na para may bulaklak? Ito nga alaga nga natin na si Chuche, kain ng kain. Pero sabi ko nga hanggat may pagkain ay kumain ng kumain, kapag wala saka na nga lang mga mare wag kumain. Hindi naman nga sila doon nagtagal kasi nga iigib pa nga sila kaya umuwi muna nga sila dito. Bali ngayong gabi din pala mga mare ay mamamalengke nga sila. Kaya sabi ko magsipaghapunan na nga sila para nga pag pumunta nga sila doon ay busog nga sila mga mare at sumabay din pala itong sa Ate Marlene. Sama nga itong sila Jeffrey kaya naman nagsipagmotor na nga lang sila Kuya Mark. Lang araw na nga rin kasi kaming patingi-tingi bumibili nga ng sibuyas at bawang. Ada kasi may lulutuin sa kanila kami bibili mga mare kaya sabi nga na rin ay mamamalengke na nga daw siya. Ito talaga ang mga sinadya nga natin dito yung mga pangrekado. Inyo mga mare, magkano ang kilo nga ng kamatis? Ninabasa nga ako mga mare na yung pechay nga daw sa kanila sa Paco Maynila ay 120 per kilo. Totoo ba yun? Napakamahal talaga ng gulay nga ngayon kasi tag-ulan. Ito nga si Ran, bumili na nga rin ng patatas. Pakukuluan ko nga yan para nga kay Gael. Tatawa nga kayo mga mare kay Gael kasi nga nung nakaraan ay kumakain nga ng saging. Hindi mo nga siya mapapayak mga mare na talagang pagagalitan mo. Kunyari, hindi mo siya mapapayak ng ganun o mapapaluha. Pero mga mare, pagdating sa pagkain ay talagang lahat ng luha ibubuhos na. Kasi kinukuha nga namin yung saging na kinakain niya mga mare ay talagang kawawa na matatawa ka. Ilang luha nga ang pumatak sa kanyang mga mata at kasama pa nga yung sipon niya. Kasi gustong gusto niya nga mga mare ng saging at napansin ko sa kanya hindi siya mahilig sa matatamis. Kung sa bagay kasi hindi namin siya hinilig mga mare sa matamis nga ngayon kasi hindi daw maganda yun. Tapos ang napansin ko sa kanya ay palagi nga may sakit yung mga tao nga dito kasi nagkahawaan siya nga mga mare ay hindi. Puro sa kakakain niya mga mare ng orange. Kasi yun sa paborito niya nga mga maring kainin yung orange. Asim na asim siya mga mare ay tuloy-tuloy pa rin nga siya sa pagkain. Kayo ba mga mare, ano yung mga paborito ng mga anak nyo? Uwi na nga sila, nakilala nga sila nila ate. Maraming salamat po sa pagpapapicture. At ayun nga pagkatapos ay nagpaalam na nga rin sila mga mare at eto abay kumain pa nga sa labas. Siguro kasi napagod sila sa kaikot nga sa palengke kaya naman dumaan muna nga sila dito sa kainan. Pero kasi etong si Ran hindi talaga yan kumain kanina, dumiretso na nga sa palengke kaya sakto lang din naman. Pag-uwi niya nga itinanong ko siya kung kakain pa nga siya, sabi niya hindi na daw dahil kumain nga daw sila dito. Masarap kasi dito mga mare ay only gravy kaya naman napakasarap kumain. Ninyo naman nga itong si Jeffrey wala nang mata yan. Natanong ko nga itong si Jeffrey kung gusto niya nga umuwi abay ayaw talaga niya. Kasi itong si Alvin at Jeffrey ay magkasanggan dikit talaga daw yan. At ito nga si Kuya Mark hindi naman halatang nainitin o nasasarapan sa kinakain. Kaya naman pala mag-alas 11 na wala pa rin sila kasi nadaan nga sila dito. Mga oras nga naman na to ay pinapatulog ko na si Gael. Nung nakatulog na tumalaman si Chichi ay saka naman nagising. Buti na nga lang din hindi natuloy yung pagkagising kaya
Kaya ayun, tuloy-tuloy na hanggang alas 6. Nakakatuwa nga si Gael kasi mga ilang araw nga lang namin si nanay, alam niya na agad yung umaga at gabi. Mapansin ko kasi kapag umaga ay talagang laro siya ng laro, kapag gabi naman bandang alas 8 inaantok na. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.